Maligayang pagdating sa ating channel. Ngayong araw, sisimulan natin ang pagre-review ng isa sa pinakasikat na manhwa mula sa Korea, ang Omniscient Reader's Viewpoint. Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang kakaibang kwento kung saan ang mismong nobelang binabasa ng ating bida ay naging realidad sa mundo na ginagalawan niya. Ang bida sa kwentong ito ay si Kim Dokja, isang ordinaryong empleyado sa opisina. Pero isang araw, natrap siya sa loob ng nobelang matagal niya nang binabasa, ang 3 Ways to Survive the Apocalypse. Dahil sa malalim niyang kaalaman sa nobela, nagamit niya ito bilang sandata para mabuhay at makasurvive sa mundong puno ng patayan, halimaw at mga kakaibang kapangyarihan. Pero hindi lang siya basta tagamasid. Isa na rin siyang karakter sa kwento at ang bawat desisyon niya ay may epekto sa takbo ng nobela. Sa bawat hakbang niya, natutuklasan niyang hindi lang pala siya ang nakabasa ng nobela. May iba pa, mga mambabasa din na tila may kanya-kanyang layunin at lihim. Kasama niya sa paglalakbay, sina Yoo Jong-hyuk, ang misteryosong bida ng nobela, at si Han Soo-young, isang charismatic na leader. Bawat isa sa kanila ay may tinatagong layunin. Ang nakakatawa dito, dahil sa mga desisyon ni Dokja, unti-unting nalihis ang orihinal na plot ng nobela. Nagkaroon ng mga twist na hindi inaasahan. Kaya kahit ang mga matatagal ng fans ng kwento ay na-excite pa rin gaya ko. Simulan na natin ang episode 0 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Makikita natin dito si Kim Dokja na nagbabasa ng huling episode ng 3 Ways to Survive the Apocalypse. Siya lang ang tanging mambabasa ng nobelang ito sa loob ng 10 taon at ngayon lang ito matatapos. Habang binubuksan niya ang huling episode, may naramdaman siyang kaba at doon na nga nagsimulang magbago ang lahat. Biglang huminto ang tren na sinasakyan niya at bigla na lang may lumitaw na halimaw. Naguluhan siya sa una, pero dahil nabasa niya ang nobela, alam niya kung ano ang sunod na mangyayari. Sa sunod na eksena, time skip agad. Makikita natin si Dokja na nakikipaglaban sa isang misteryosong lalaki. Halos gumuho na ang paligid sa lakas ng kanilang banggaan. Parang sa anime na Boruto, di ba? Yung scene na sina Kawaki at Boruto ay naglalaban simula pa lang. Feeling ko, itong kalaban ni Dokja ay isa sa magiging matindi niyang kalaban o kaya isa sa magiging solid na kakampi bandang huli. Sa pagpapatuloy ng storya, ating makikita ang final episode ng nobelang binabasa ni Dokja. At ang nakalagay dito ay, there are 3 ways to survive the apocalypse. Everything is fading and becoming unclear now, but one thing is certain, if you're reading this, you will survive. O sa madaling salita, may 3 paraan para makaligtas, pero kung ikaw ay nagbabasa ng nobelang ito, makakaligtas ka. Habang takang-taka at hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nabasa. Talaga? Ito na yun? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinipilit i-scroll pataas at pababa ang nobela. Sa kabilang banda, tara at kilalanin muna natin ang ating bida na si Dokja. Ganito daw niya pinapakilala ang kanyang sarili, ngunit lagi na lang mali ang pagkakaintindi ng ibang tao dito. Ang salitang Dokja daw kasi ay maaaring mga hulugang nag-iisang anak, mambabasa o individualista sa Korea. Sa kabilang panel, makikita na may lalaking nag-i-interview kay Dokja. Kung ganon, nag-iisa ka lang na anak? Opo, pero hindi po yan ang ibig kong sabihin. Kung ganon, anong ibig mong sabihin? Pangalan ko po ang Dokja Kim. Sa sumunod na pahina, sinasabi dito ni Dokja na ang ama niya daw ang nagbigay ng pangalan sa kanya dahil gusto daw nitong lumaki siyang malakas at hindi nakadepende sa iba. Pero banggit niya pa na ang pangalan niya ay tila naging isang sumpa dahil sa naging malungkot at naging single siya buong buhay niya. Sa panel na ito ay pinapakilala na ang ating bida, si Kim Dokja, 28 years old, isang graduate student na pangkasalukuyang empleyado bilang kontraktor sa isang malaking kumpanya. Ang hobby niya ay magbasa ng mga web novel sa tuwing siya ay bumabiyahe sa tren pa uwi galing sa kanyang trabaho. Pero ang biyaheng ito ngayon ay iba sa nakasanayan niyang biyahe pa uwi. Naku po, sa ganyang kalapit, baka sipsipin ka na paloob ng cellphone mo. Pabirong sabi ng taong papalapit.
Dali-dali namang tinignan ni Dokja ang nagsalita. Sanggayu? Ng HR? Hello? Pauwi ka na? Oo, ikaw din? Oo, maswerte ako kasi nagpunta sa business trip ang team manager ko. Sa puntong ito, hindi pa rin makapaniwala si Dokja na makakasabay niya sa pag-uwi ang pinakasikat na babae sa trabaho nila. At bangong-bango pa si Dokja sa amoy ng shampoo ni Sanghayu. Lagi ka bang sumasakay ng tren pa uwi? Tanong ni Dokja kay Sangha. Sa isip-isip naman ni Dokja na pupusta nga raw siya na simula sa kanilang HR department hanggang sa kanilang team managers ay may pila ng mga lalaki na gustong ihatid si Sangha pa uwi. Hindi nakasagot si Sangha sa tanong ni Dokja kaya nag-share na lang ito kung ano nga bang nangyari sa kanya noong araw na yon. Sa totoo lang, may nagnakaw ng bike ko eh. Nagbabike ka lang papuntang trabaho? Oo, puro overtime na kasi ako kaya naisipan ko ito para parang nag-e-exercise na din ako at may iba pa akong rason bukod dun. Nagkangitian ang dalawa at sa isip-isip ni Dokja, kaya pala, ngayon na nakikita ko na siya ng malapitan, nalaman ko na ang dahilan kung bakit pinagkakaguluhan siya ng karamihan. Pero ayos lang, wala akong pakialam dun. Siya at ako ay may magkaibang buhay. At sa totoo lang, hindi naman talaga si Sangha ang dahilan kung bakit naiiba ang biyahe ko ngayon sa tren. Sa kabilang banda, ay bigla namang nagsalita si Sangha ng ibang lingwahe. Pwede prestarme dinero? Ha? Ano daw yun? Spanish yun, it means, please pahiramin mo naman ako ng pera. Sa isip-isip ni Dokja, nag-aaral habang nasa tren? Ibang klase talaga siya. Pero saan niya gagamitin yung ganong salita? Ang sipag mo namang mag-aral. Ikaw naman, Dokja. Anong binabasa mo? Dali-daling iniwas ni Dokja ang kanyang cellphone palayo kay Sangha dahil nahihiya siyang malaman ng dalaga kung ano ang binabasa niya. Ibang title sana ng nobela ang ibibigay niya pero nagtanong si Sangha. Nobela ba yan? Oo, siguro pwede mo ding sabihin na nag-aaral ako ng Korean. Wow, gusto ko din ng Nobel. Favorite author ko ay sina Murakami Haruki at Raymond Carver. Ikaw, sino naman ang favorite author mo, Dokja? Naku, hindi mo din siguro kilala kahit sabihin ko sa'yo. Naku, hindi ko kailanman sasabihin sa kanya ang binabasa ko. At sinasabi nga dito ng may akda na ang paboritong hobby ni Dokja ay ang magbasa ng web novel sa tren habang pauwi sa kanilang bahay. Although hindi nga raw proud si Dokja dito, ngunit ang gusto niya lang malaman ng lahat na ang rason kung bakit naiiba ang araw na iyon ay dahil ang 3 ways to survive the apocalypse na kanyang binabasa sa nakalipas na 10 taon ay magwawakas na ngayong araw ding yon. Marami sigurong nagtataka kung bakit hindi ako mapalagay dahil sa ending ng isang web novel. Ngunit ang kwentong ito ay sobrang espesyal sa akin. Pinabasa ko ito simula pa nung nasa 8th grade ako. Kapag ako ay binubuli sa loob ng school, noong ako ay hindi nakapasa sa entrance exam at napunta sa isang pangatlong klaseng kolehiyo. Noong inabot ako ng malas dahil nilagay ako sa frontline sa aking military service. At kahit ngayon, bilang isang simpleng contract worker na palipat-lipat ng iba't ibang company. Sa bagay, ano nga bang silbi ng lahat ng ito? Niwala man lang akong iisang masayang alaala. Ang pinaghalong lungkot at saya sa mundo ng nobelang aking sinusubaybayan sa loob ng madaming taon ngayon ay magwawakas na. Ngayong araw kung saan i-upload ang epilogue ng TWSA, isang napakalaking serye na binubuo ng 3,149 episodes. Isang mahabang 10 taong paglalakbay na nagsimula noong ako ay magbibinata pa lamang at nagtatapos ngayong ako ay matanda na. Hindi ako makapaniwala na tumagal ng mahabang panahon ng nobelang ito kahit ito ay may isa lamang na taga-subaybay. Noong unang chapter, halos umabot ng 1,200 views. Ngunit sa chapter 10, mayroon na lamang itong 20 views. At nang umabot ng chapter 50, tuluyan na itong bumaba ng 12 views. Ngayon ay ako na lamang ang nagbabasa nito. Ang istoryang ito ay isinulat para sa akin at para sa akin lamang. Gusto ko sanang mag-donate sa author ng paborito kong nobela. Ngunit hirap din ako sa pang-araw-araw ko na gastusin. Kaya ginawa ko na lang ay mag-comment kada episode na mababasa ko
upang pasalamatan ang gumawa ng nobelang ito. Sinubukan ko na itong irekomenda sa ibang tao pero nilalait lang nila ako. Maganda ang serye kung pagtitiisan mo. Marahil talagang mapanglait lang ang mga tao. May mga taong nagsasabing ako daw ang author o minsan ay tinatawag nila akong papansin. Binasag naman bigla ni Sangha ang pananahimik ni Dokja. Dokja? Oo nga pala. 1 taon na pala simula nung nag-umpisa tayo magtrabaho sa kumpanya. Nagsimula tayo mga ganitong panahon noong nakaraang taon, di ba? Ang bilis ng panahon, ano? Nakalimutan ko. Nandito siya. Baguhin ko kaya yung topic. Oo nga. Wala tayong ideya sa papasukin natin noon. Oo, parang kahapon lang. Hindi ako makapaniwala na matatapos na ang kontrata natin. Oh, nakalimutan ko. Na-promote nga pala si Sangha bilang regular na empleyado noong nakaraang buwan dahil sa kanyang kasipagan. Naku, na-promote na kasi. Tama. Pasensya na sa huli kong pagpati ha. Sigurado dapat nag-aral din ako ng foreign language. Hindi, ayos lang Dokja. Hindi ko pa naman tapos ang performance assessment ko. Samantala, sa isip-isip naman ni Dokja, ayokong aminin pero sobrang astig talaga ni Sangha. Kung kami ay mga karakter sa isang nobela, siya talaga ang magiging bida. Obvious naman, hindi ko man lang sinubukan pero binigay ni Sangha ang lahat. Nagbabasa ako ng web novels habang si Sangha naman ay nag-aaral. Kaya tama lang na si Sangha ang maging full-time na empleyado at hindi ako. Samantala, muli na namang binasag ni Sangha ang hindi pag-imik ni Dokja. Dokja? Yes? Kung gusto mo, pwede kong sabihin sa yung pangalan ng app na ginagamit ko. Kung ang genre ng buhay ko ay hindi non-fiction pero fantasy, pwede ba akong maging bida? Habang nag-iisip si Dokja, bigla siyang tinawag ni Sangha. Dokja? Okay lang yan, Sangha. Ha? Hindi ko alam kung may isang bagay na tiyak. Wala namang mag-iiba kung sabihin mo man sa akin o hindi yung pangalan ng app. Kundi ang genre ng buhay ko ay non-fiction. At sa genre na ito, hindi ako ang bida. Isa lang akong mambabasa. Kailangan kong mamuhay mag-isa. Mamuhay ng mag-isa? Nakaka-inspired ka naman, Dokja. Sorry. Dapat din ako mabuhay nang naaayon sa sarili ko. Huh? Katulad mo, susubukan ko ding mabuhay ng angkop sa gusto ko. Gawin natin yun. At least, dahil doon, natigil siya sa kakasalita. Message? Noon, wala akong ideya. Message galing sa TLS123? Thank you? TLS123? Ha? Ikaw ba yung author ng TWSA? Salamat sa'yo. Natapos ko ang nobela ko. Nanalo din ako sa isang contest. Ano? Nasa contest ang TWSA? Siya nga talaga to. Congratulations, pero sa anong klaseng contest? Hindi ito malaking contest, kaya di mo pa siguro nadidinig ito. Saka yung series ay malapit na pala maging bayad na content. Simula sa last episode ngayong araw, ang TWSA ay magiging bayad na. Bilang pasasalamat, nais kong ipadala sa iyo ang isang espesyal na regalo. Maaari mo bang ibigay sa akin ang email address mo? At sa sumunod na panel, may lumitaw na tila isang maliit na sungay ng isang di maipaliwanag na halimaw. Regalo? Sa bandang huli, nakapag-release ako ng aking storya dahil sa'yo. Wow! Nanalo sa contest ang TWSA? Isang hindi kilalang paligsahan? Siguro ayaw niyang sabihin kasi nahihiya lang siya sa akin. Regalo? Gift card ba ito? Maganda sana kung $50 gift card. Dumating na ang regalo! Simula 7 PM ngayong araw, ang nobelang TWSA ay magiging paid content na. Makakatulong ito sa iyo. Hangad ko ang iyong tagumpay. Magsisimula ng 7:00 ng gabi? Ibig sabihin may 5 minuto na lang ako. Pupunta ako sa my favorites tapos... Huh? Ang weird. Tinatanggal ba nila ang serye nang walang paunang abiso kapag nagiging paid content ng mga ito? At tila biglang dumilim ang sinasakyan nilang tren. Ha? Anong nangyari? At biglang tumigil ang tren. Anong nangyayari?
terorista. Takot na sigawan ng mga tao ang maririnig sa loob ng tren. At dito ay lumabas naman ang nakangiting halimaw na tila ba may masamang binabalak. At tuluyan na ngang huminto ang tren na sinasakyan nila Dokja. Rangga, okay ka lang? Anong nangyayari? Oo. Sa tingin mo, ano kayang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Siguradong wala lang to. Tuluyan nang sumapit ang alas 7 ng gabi sa orasan. Sadyang nagkataon lang ba na tinignan ko ang orasan sa eksaktong sandaling iyon? Alas 7 na. Kung ganon, may bayad na ang... Ladies and gentlemen, your attention please. Please evacuate. Evacuate. Dokja, anong nangyayari? Takang-taka si Dokja sa nangyayari sa loob ng tren. Ang libreng service ng 8612 Planetary Service ay natatapos na. Ang main senaryo ay magsisimula na ngayon. Sa pagkakataong ito, nagbago ang genre ng buhay ko. Nabitin ka, no? O sige, ituloy na natin ang kwentuhan. Tara mga pips, buklatin na natin ang episode 2 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Sa pagsisimula ng episode 2, makikita natin na parang nagtataka si Dokja. Pagkalitaw ng nilalang na yon, may nagsabing, "Isa yung Dokaibi!" Ang Dokaibi nga pala ay mythical creature sa Korea. Pwede din natin itong ihalin tulad sa duwende dito sa Pilipinas. Hindi ko alam bakit naalala ko bigla ang salitang yun. Huminto ang tren sa subway, tapos dumilim ang buong cabin. Oh hindi, hindi naman bago na biglang huminto ang mga tren. Paulit-ulit pumapasok sa isipan ko ang umpisa ng isang pamilyar na kwento. Pero parang walang saysay, hindi po pwede. Isang Dokaibi. Sorry? Sa totoo lang, imposibleng mangyari ang lahat ng ito sa totoong buhay. Pero may dalawang maliit na sungay. Isang mabalahibong nilalang na may suot na damit na gawa sa dayami ang lumulutang sa ere. Masyado itong kakaiba para tawaging diwata. Masyadong masama para tawaging anghel. At masyadong inosente para tawaging demonyo. Kaya ito ay... Tingnan nyo! Ano yan? Hindi pwede. Isa siyang... Ang tawag dito ay Dokaibi. Sa kabilang banda, makikita natin na mistulang napako ang tingin ni Dokja sa Dokaibi. Sa puntong ito, ang fiction at ang reality ay tuluyan na nagsama. Anong sinasabi niyan? Augmented reality ba to? O ano? Iyo, napakapangit. Walang nakakaalam kung anong nangyayari bukod sa akin. Siguradong Dokaibi ang bagay na yan. Yan ang Dokaibi na lumitaw sa umpisa ng TWSA. Siya ang nagdala ng trahedyang nagpatuloy sa libo-libong kabanata ng 3 Ways to Survive the Apocalypse. Imposible. Paano ito nangyayari? Ang mismong Dokaibi na iyon ay nasa harapan ko na ngayon. Sa tingin ko, Spanish yung salita niya. Subukan ko kaya siyang kausapin. Hindi mo na nga alam kung ano yung bagay na yan? Tatanungin mo ba siya kung pwede kanyang pahiramin ng pera? Pwede o kahit ano pa yan. Hindi makakatulong sa atin yan ngayon. Hindi, pero... Dito sa senaryong ito, ay tuluyan na ngang nagsalita ng maayos ang Dokaibi. Testing. Naririnig ba ako ng lahat? Naku, nagka-aberya pa ang language patch ng sandali. Naririnig ba ako ng lahat? Hey, ano sa palagay mo yung ginagawa mo? Ano yon? Nagawa ka ba ng movie? Kailangan ko nang pumunta sa audition ko. Oh, audition? Sa ganitong oras? Sa tingin ko, kailangan ko pa ng madaming research.
Sabi nila mas maraming customer daw kapag naglagay tayo ng paywall mga bandang alas 7 ng gabi. What? Anong pinagsasabi mo? Okay, kayong lahat, kumalma lang kayo. Bakit hindi kayo umupo at makinig? May napakalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Ano naman yon? Paandarin mo na lang ulit ang tren. Di mo pwedeng gawin yan nang wala kaming pahintulot. Paano mo kami babayaran dito? Mami, ano po yan? Carton po ba yan? Sigurado ako. Alam ko na ang eksakto kung paano ito mangyayari. Kailangan ko silang pigilan. Pero paano? Sangga, huwag kang gumalaw. Sorry? Ang ingay dito, hindi ba? Sabi ko, sa inyo, manahimik kayo! Dahil sa galit at pagkainis, dito na nagsimula ang walang awang pagpaslang ng Dokaibi sa mga taong nasa loob ng tren. Hindi tayo nagawa ng pelikula. Hindi rin ito panaginip o isang nobela. At hindi din ito yung realidad na nakasanayan yung lahat. Naiintindihan nyo ba? Ayoko mang aminin, pero totoo ito. Unti-unting nawawala ang aking pagdududa at hindi paniniwala habang pinapanood kong mabilis na napupuno ng dugo ang sahig. Lahat kayo ay namumuhay ng komportable hanggang ngayon. Hindi ba? Nakakahinga kayo, nakakakain, nakaka-jerbox, at nakakapagparami ng walang anumang binabayaran, ha? Lahat kayo ay nag-e-enjoy sa marangyang buhay. Pero ang lahat ng ito ay natatapos na ngayon. Wala naman libre sa pamumuhay, di ba? Ang lahat ng tao sa loob ng tren ay tila hindi na alam ang kanilang gagawin dahil sa takot na nararamdaman nila. Ngunit may isang lalaki ang naglakas loob na lumapit at ang sabi niya ay, "Pera ba ang gusto mo?" Sangga, si Mr. Han ng finance team yun, di ba? Natanggap siya sa trabaho dahil sa mga koneksyon niya. Oo. Kung pera ang hanap mo, ibibigay ko sa iyo kahit magkano. At para malaman mo, ito talaga ang ginagawa ko. Magkano ba ang kailangan mo? 1,000,000? O 2,000,000 siguro? So, inaalok mo ako ng pera mo? Ibibigay ko sa'yo kahit magkano. Palayain mo lang ako dito. Okay ang pera. Ito ay bagay na sumisimbolo ng pagkakasundo sa pagitan ng mga tao. Oo, pera ang sagot sa lahat ng problema. Sa panel na ito ay naglagitik o nag-snap lang ang Dokaibi at bigla na lang nag-apoy ang perang hawak ni Mr. Han. Gulat na gulat ito sa nangyari. Pero ito ay may bisa lamang sa inyong mundo. Ang papel na iyan ay walang halaga sa macroscopic dimension. Ito ay babala. Kung magtangka ka pang gawin ito ulit, pasasabugin ko ang ulo mo. Wala lang oras para sa chismisan. Lumalaki ang utang mo habang tayo nagsasalita. Hindi na ako magsasaya ng oras na ipaliwanag sa iyo. Mas mabilis para sa iyo na subukan kumita ng pera ng sarili mo. Muli na namang naglagitik ng daliri ang Dokaibi na ito. Bigla na lang humaba ng sobra ang sungay niya. Lumipat ito sa loob ng tren habang tinitignan ang mga taong takot na takot sa kanya. Ang channel BI7623 ngayon ay bukas na. Ang mga constellation ngayon ay pumapasok na. At bigla namang may lumitaw na message box sa harapan ng mga tao. Ano to? Gulat ang naging iisa nilang reaksyon noong nakita nila ang message sa kanilang harapan. Ang main scenario ay dumating na. Patunayan ang iyong halaga. Patayin ang isa o higit pang buhay na organismo. Well, good luck sa lahat. Inaasahan kong makakita ng isang kawili-wiling kwento. At tuluyan na ngang naglaho ang Dokaibi na parang bula.
Nagumpisa ang episode 3 habang abalang-abala ang lahat sa pag-uusap dahil tila hindi pa din sila makapaniwala sa nangyayari sa loob ng tren. Samantalang si Sangga ay pilit tinatawagan ng mga pulis upang makahingi ng tulong. Pulis! Hindi sumasagot ang mga pulis! Anong gagawin natin? Sangga, kumalma ka lang. Sa panel na ito ay patuloy na pinapakalma at pinapalakas ni Dokja ang loob ni Sangga. Sangga, nalaro mo na yung larong ginagawa ng development team, di ba? Yung larong kung saan ilang tao lang ang nakaligtas sa apocalypse? Ha? Ano naman kinalaman yan? Sipin mo lang ito, parte na tayo ng larong yun ngayon. Isang laro? Simple lang, lahat ng laro ay may patakaran. Kailangan lang natin sumunod dito. Patakaran? Anong ibig mong sabihin? Kailangan lang nating malaman muna kung ano ang mga patakaran na iyon. Isang dokaibi na may antena, isang kumpol ng walang buhay na katawan ng tao sa loob ng cabin, at isang matandang babaeng taimtim na nagdadasal sa kanyang kinauupuan. Hindi pa rin ako makapaniwala na talagang nangyayari ito, pero hindi ko na maikakaila ito. Hindi na. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na ito ngayon. Sa kabilang banda, ang ibang tao naman sa loob ng cabin ay gumagawa ng paraan para mabuksan o masira ang pintuan nito. Nakibuksan naman po ang pinto! Subukan mo kayang wasakin yan gamit ang martelyo. Hindi ko alam kung bakit, pero lumilinaw na. Ang TWSA na binabasa ko ng mahigit na 10 taon ay nagiging totoo na sa harap ng mga mata ko. Isip, anong kailangan kong gawin para makaligtas? Sa kabilang panel ay ipinakita na ngang muli ang main scenario number 1 na kailangan nilang gawin. Patunayan ng iyong sarili, pumatay ng isa o higit pa na buhay na organismo. Kailangan lang nilang gawin sa loob ng 30 minuto dahil kung hindi, ang penalty nito ay kamatayan. Okay, umalma kayong lahat. Huminga kayo ng malalim at tigil nyo muna yung mga ginagawa nyo. Kalmado na ba ang lahat? Pwede ko bang hingin saglit ang atensyon nyo? Tulad ng alam nyo, sa isang national emergency tulad nito, kahit ang maliit na kaguluhan ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Kaya mula ngayon, ako na muna ang mamamahala sa sitwasyong ito. Ano? Sino ka ba sa tingin mo? Isang national emergency? Anong sinasabi mo? Ako ay Army Lieutenant currently in Unit 6502. Isang lieutenant galing sa military? Kaka-receive ko lang ng message galing sa unit namin. Isang message? Ako po, national emergency? Ito ay isang level 1 emergency alert. Bumalik na sa inyong unit agad. Hindi ito isang drill. Hoy, army man! Anong nangyayari? Sinusubukan ko pang may pag-ugnayan sa army base pero paano naman sa Blue House? Kontakin mo na ang presidente ngayon din. Paumanhin pero isa lang akong sundalo. Kaya wala akong clearance na kumontak direkta sa Blue House. Kung ganon, paano mo makokontrol ang sitwasyong ito? Alam ko na magiging national emergency ito, kaya hindi na ako nagulat. Iba ang kinagulat ko para sa kaligtasan ng lahat. Lieutenant Lee, kilala ko siya. Hindi ko pa siya nakikita ng personal, pero kilala ko siya sa pangalan. Isa siya sa mga supporting characters ng TWSA. Mahirap paniwalaan na may totoong lumabas na karakter mula sa TWSA. Nagsasalita at kumikilos siya katulad ng ginagawa niya sa TWSA. Pero, ganito ba ay pinakilala si Lieutenant Lee sa original na kwento? Hindi. Siguradong sigurado ako na hindi ganito unang lumitaw si Lieutenant Lee. Una siyang lumitaw pagkatapos ng unang senaryo. Kung ganun, anong nangyayari? Kung mababasa ko lang ulit, malalaman ko kung ano talagang nangyayari. Nagsasalita ang Prime Minister! Talagang level 1 national emergency na ito! Dokja, tingnan mo. Dear citizen of Korea, may mga ulat na hindi matukoy na mga pag-atake ng terorista sa Seoul at sa marami pang iba't ibang lugar sa bansa. Ang gobyerno ay lalabanan ang mga pag-atake na ito gamit ang lahat ng kinakailangan na paraan. Ito pa rin ay nasa kwento. Oo, mas madaling paniwalaan na tayo ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga terorista. Pero ngayon na talagang naririnig ko ito, parang nakakatawa. Pero bakit ang Prime Minister ang nagsasalita? Ano nangyari sa presidente? Mukhang nakuha na siya ng mga terorista. Ano? Totoo ba? Hindi ko alam. Nakita ko lang ito sa comment section ng video. Kung ganun, isa lang itong walang basehang chismis. Hindi lang ito walang basehang chismis. At malapit na. Ang Prime Minister! At tuluyan na nga pinaslang ng Dokaibi ang Prime Minister. Sinabi ko sa inyo, hindi ito basta biro lang tulad ng terorismo. Siguro hindi nyo pa rin naiintindihan, hindi ba? Hindi ito sapat. Akala nyo ba naglalaro lang tayo ngayon? Sige, ayon sa aking pananaliksik, magagaling ang mga tao mula sa bansang ito sa mga laro. Kung ganon, tara,
itaas natin ang difficulty. Pwede ba? At bigla na lang may lumitaw na orasan sa loob ng cabin. Ang natitirang oras ay mababawasan na. May 10 minuto na lang kayo. Ang 30 minuto nung una, ngayon ay naging 10 minuto na lang. Bilang karagdagang parusa, kung walang unang mamamatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng nabubuhay na organismo sa cabin na ito ay papaslangin. Anong klaseng biro ba ito? Naririnig mo ba ang sinasabi ng bagay na iyon? Naririnig mo ba? Army man, anong gagawin natin ngayon? Nasaan ang mga polis? Lahat kayo, makiusap, kumalma lang at makinig kayo sa akin. Sa kabilang panel, makikita natin na kaba at takot pa rin ang nararamdaman ni Sangga. Kaya ganun na lang ang higpit ng pagkahawak niya sa braso ni Dokja. Oo, lahat ay eksakto nangyayari katulad ng naaalala ko. Ang mga pangyayari ay nangyayari ng eksakto tulad sa simula ng TWSA. Pero hindi ko maiwasang maramdaman na parang may hindi tama. Lieutenant Lee, isa sa mga pangunahing supporting characters, ay lumitaw na. Pero bakit hindi siya lumitaw? Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay lilitaw na siya anumang minuto ngayon. May pinaslang na sa cabin sa may likuran natin. Huwag yung hayaan may makadaan. Kailangan nating isarang. Ang harangan sana nila ang pintuan ng cabin. Ngunit nang akmang hahawakan na ito ng lalaki, ay parang nagkaroon ito ng harang na may kuryente. Ano nangyayari dito? May parang hindi nakikitang pader sa harap ng pinto. Walang pwedeng pumasok o lumabas ng cabin hanggang sa matapos ang senaryo. Magiging interesante na sa ilang cabin habang ang iba naman ay hindi pa nagsisimula. Sige, bibigyan ko kayo ng kaunting inspirasyon para magsimula. Paano kung ipakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kung wala kayong gagawin sa susunod na 5 minuto? Sa kabilang pahina, naglagitik o nag-snap na ang Dokaibi para maipakita sa mga tao sa loob ng cabin ang aktwal na nangyayari sa ibang lugar sa oras na yon. At lumitaw na ang mistulang livestream sa itaas ng cabin. Yan ang Taepong High School! Bigla na lang may tumunog na tila ba isang pahiwatig. Iyon na pala ang umpisa ng muli na namang pagpaslang ng Dokaibi. Ang ibinigay na oras ay tapos na. Magsisimula na ang pagbabayad sa mga kalahok. Hindi makatingin ng diretso si Dokja sa aktwal na pangyayari sa ibang lugar na kanilang pinapanood dahil isa-isang pinapaslang ang mga tao sa lugar na iyon. Ako po! Paano nila nagagawa? Napatulala at hindi makapaniwala sa kanilang pinapanood ang mga tao sa cabin. Ang nakaligtas sa channel Bay 23515 ay si Jie Lee, isang second year student mula sa Class B ng Taepong High School. Ano sa palagay nyo? Masaya, di ba? Sa pahinang ito, nanggigigil na sa galit si Dokja habang siya ay nakatitig sa Dokaibi. Nananatiling nakatingin sa monitor ang mga tao sa loob ng cabin at tila hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyayari noong araw na iyon. Patuloy ang pag-iisip ni Dokja kung ano ang pwede niyang gawin sa nangyayari sa loob ng cabin. Napaurong habang nanginginig si Sangga dahil pa din sa kaba na kanyang nararamdaman. Nakakapagtaka, bakit hindi pa siya lumilitaw? Ang mga pangyayari na pamilyar sa akin at ang mga bagay na hindi ko alam na bahagi pala ng kwento ay nangyayari ng sabay-sabay. Kung mababasa ko lang ulit ang TWSA, malalaman ko kung ano ang gagawin. Pero siguro inalis na ito. Pero bakit? Hindi naman sikat ang series na ito Kaya malabo na may mag-try mag-illegal share nito. Teka lang, sa panel na ito ay may naisip si Dokja at binuksan niya agad ang kanyang cellphone. Pumunta siya sa email para tignan ang message sa kanya ng author ng TWSA. Nung una, hindi inaasahan ni Dokja na may nakalagay na file sa message sa kanya ng author. Teka, hindi maaari. Ngunit dun siya nagkamali dahil may isang file na kasama ang email sa kanya. Nanlaki ang mata ni Dokja dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang file na kasama ng email ay ang kopya ng nobelang TWSA. Ipinadala niya pa sa akin ng kanyang nobela bilang regalo? Hindi ba to illegal sharing? O hindi na yun mahalaga kasi siya naman ang author nito? Ang bawat nakaligtas sa TWSA ay nakakakuha ng special attribute at isang skill na konektado sa attribute na iyon. Parang sa laro lang, attributes window. Kailangan ko malaman ang attribute ko. Ano? Paulit-ulit na pinilit buksan ni Dokja ang attribute window niya pero hindi ito nagbubukas. Attribute window. Attribute window. Ano
Ano bang nangyayari? Kung hindi ko mabubuksan ang attribute window ko, hindi ko malalaman kung ano ang attribute at skill ko. Sige na nga, babasahin ko na lang muna tong file. Dito ay tuluyan na ngang gumana ang attribute ni Dokja. Sinasabi dito na binigyan siya ng isang kakayahan para mas mapabilis pa ang kanyang pagbabasa ng nobela. Ano? Yun ang attribute ko? Kalahating minuto lang ang kailangan ko para basahin ang unang chapter ng TWSA. Pero salamat doon. Bingo! Sa panel na ito ay pinakita na ang pangunahing istorya ay nasa cabin 3707, samantalang sila Dokja ay nasa cabin number 3807. Cabin number 3707 yun. Dahil doon, naisip ko kung bakit ako nakakaramdam ng pag-aalala. Ang dahilan kung bakit iba ang mga pangyayaring nagaganap sa paligid ko ay dahil ang bida ng prologue ng TWSA ay aktual na nasa subway cabin sa likod nito. Sandali, kung ganun, anong nangyari sa mga tao sa 3807 sa kwento? Dokja, hindi ba dapat natin silang pigilan? Tumingin siya sa kaguluhan na nagaganap sa pagitan ng malabo na bintana sa cabin 3807. Malamang huli na para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, dalawa lang ang makakaligtas sa cabin na iyon. Saan ba pupunta? Umahimik ka. Pakiusap, pakawalan mo ako. Itiko mo yung bibig mo! Alam ko kung sino ang dalawang taong yun. Hindi ba sinabi ko sa'yo na tumahimik ka? Malamang mamamatay din si Sangha. Maliban sa dalawang iyon, lahat sa cabin na ito ay mamamatay, pati ako. Ang sinasabi ni Dokja na dalawang tao ay sina Lieutenant Lee at Namwon Kim. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ikaw batang pasaway? Hindi ka ba tinuruan na gumalang sa matatanda? Mr. Han? Ano bang pakialam mo? Handa? Gusto mo ring mamatay? Ano? Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari dito? Anong pinagsasasabi mo, batang pasaway? Banda doon. Tingnan mo. Di mo ba nakikita yon? Hindi mo ba gets? Hindi tayo maliligtas ng mga sundalo. Kailangan may mamatay. Kailangan nating piliin ang mga mamamatay. Alam ko kung ano ang eksaktong nasa isip mo. Iniisip mo na mas mataas tayo sa lahat. Paano natin magagawa na pumatay ng iba para lang mabuhay tayo na parang mga hayop? Normal na sasang-ayon ako sa'yo. Pero paano naman ang sitwasyon natin ngayon? Wala tayong ibang pagpipilian. Pumatay o mapatay. Sino ang maninisi sa atin kung sarili nating buhay ang nakataya? Mag-isip ka ng mabuti. Ang mundong alam mo ay natapos na. At sa mundong ito, mayroon tayong mga bagong patakaran na susundin. Namwon Kim? Siya ang isa sa mga unang tumanggap sa mundong TWSA. Si Namwon Kim ang naging dahilan para lumaki ang bitak. Lahat ba kayo ay uupo lang at manonood? Gusto nyo bang lahat kayo ay mamatay? At winasak ang ibig sabihin ng moralidad na nagbubuklod sa lipunan. Sa puntong ito, halos hindi na makagalaw si Lieutenant Lee dahil sa kanyang nakikitang hindi makataong pambubugbog ni Namwon Kim. Ako po! Grabe na to! Kung walang mamamatay sa loob ng 5 minuto, lahat ng nasa loob nitong cabin ay mamamatay. Bigla kong naalala ang isang linya na nabasa ko. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ang mga tagapagpatupad ng parusa ay hinila ang lever ng electric chair ng sabay-sabay. Ginawa nila ito upang itago kung sino talaga ang pumatay sa nagkasala. Parang binabasa ko ang bahaging iyon ng nobela. Nasa ibang mundo sila at ako ay isang tagamasid lamang. Ang tanging magagawa ko lang ay tumayo at manood. Ang hindi kilalang matandang babae ang naging unang biktima. Kung manghihimasok ako ng walang pag-iingat sa daloy ng kwento, maaaring mabawasan ang bahagi ng orihinal na plot na maaari kong pagtrabahuhan. Pero makatarungan bang tumayo at manood habang siya ay namamatay para lang makaligtas ako? Papatayin na siya. Huwag kang magpadalos-dalos. Delikado. Alam ko, pero kung pupunta ka, papatayin ka rin nila. Sangha, sigurado, ang ilang tao ay talagang nakatakdang magningning. Hindi alintana ang genre na kanilang kinabibilangan. Pero hindi kayang baguhin ni Sangha ang daloy ng kwento dahil hindi siya ang heroine sa mundong ito. Sangha, dito ka lang. Ano? Pero pakiusap, sundin mo lang ang sasabihin ko ngayon. Kung makikinig ka sa akin ngayong beses na ito, mangangako akong hindi na kita guguluhin ulit. Dito ay tila may binabalak gawin ang ating bida. Maaga pa para makialam ako. Hindi ito bahagi ng plano ko. Dokja, ang dahilan kung bakit hindi ako nakialam ng mas maaga ay hindi dahil natatakot ako kay Namwon o sa iba pang mga tao o dahil sinasang-ayunan ko ang kanilang salbahing paraan. Naghihintay lang ako para sa tamang pagkakataon at ang pagkakataong iyon ay ngayon. Sa
kabilang panel ay ipinakitang muli ang main scenario number 1 na kailangan nilang matapos dahil ang natitirang oras na lang ay 7 minuto at 32 segundo. Sa panel na ito ay makikita natin ang huling kaganapan sa episode 4 kung saan ang malakas sa pagsabog galing sa kabilang cabin ang naging hudyat ni Dokja para sugurin at bungguin ng walang alinlangan si Namwon Kim. At dito na nga nagumpisa ang episode 5. Mistulang may malakas na apoy na nangyari sa cabin 3807 dahil doon nanggaling ang pagsabog. Anong problema mo? Maaaring mukhang itinulak ko si Namwon Kim para iligtas ang matandang babae. Pero hindi lang yon ang tangi kong pakay. Anong ginagawa mo? Ituloy mo! Patayin mo na siya! Nasaan na yun? Dapat nandito lang yun sa kung saan na. Nakita ko na. Pasensya na. Ito, hawakan mo to. Pakiusap! Itigil nyo muna yung ginagawa nyo. Ang pagpatay sa matandang babae na yan ay hindi nangangahulugang mabubuhay kayo. Ano? Mabuti. Nakuha ko ang atensyon nila. Sabihin na natin na napatay natin ang matandang babae. Anong kasunod? Oo, kung mamamatay ang matandang babae, magkakaroon tayo ng oras dahil nakapatay tayo ng isang bagay sa loob ng itinakdang oras. Pero anong mangyayari pagkatapos? Kung totoo ang sinasabi ng Dokaibi, ibig sabihin, lahat tayo ay kailangan pumatay ng isang tao bawat isa? Kaya sino ang susunod mong papatayin? Papatayin mo ba ang katabi mo? Hindi ba halata? Susunod namin papatayin yung mga katulad mo na talunan. Huwag kang mag-alala tungkol sa oras mo ng mas maaga. Kahit pa paano, 50-50 ang pagkakataon. Namwon Kim, oo, alam kong sasabihin mo yan. Bakit kailangan nating isugal ang buhay natin? Kung may paraan naman para makaligtas dito nang hindi nagiging mamamatay tao. Ano? Paano? Nakalimutan mo na ba? Ang senaryo ay hindi nagsabi na kailangan nating pumatay ng isang tao. Sinasabi nito, kailangan nating pumatay ng isa o higit pang mga buhay na organismo. Sabay taas ng kamay ni Dokja na may hawak na insekto habang ang lahat ng tao sa loob ng cabin ay nakatingin sa kanya. Insekto! Siyempre! Pag pumatay kami ng isa niyan, ang kabaliwang nagtulak sa kanila na patayin na matandang babae ay bumaling na sa akin ngayon. Pero bakit? Bakit ang puso ko ay tumitibok ng may kasiyahan sa ganito kadelikadong sitwasyon? Bakit ako nakangiti? Ganito ba talaga ako palagi? Tuluyan na nga ang pinisa ni Dokja ang insektong hawak niya. Sabay ibinato ang lalagyan na may lamang insekto palayo sa kanya. Isang kabaliwan! Nakompleto na ang unang misyon ng pagpatay. Makakatanggap ka ng 100 coins bilang bonus. Nakita ko na! Ikaw, maghintay ka lang. Nakuha ko na! Meron pang natitirang 3 minuto. Hoy, ikaw, bakit mo ginawa yun? Nagkatinginan ang dalawa habang nagkakagulo ang lahat sa paghahanap ng insekto sa loob ng cabin. Pwede mo namang ibigay na lang ang mga insekto. 3 na lang ang insekto na natitira sa kahon. Ha? Kaya mo itinapon ang mga yon dahil hindi lahat sa atin ay maaaring mabuhay? Oo, huwag kang magpatawa, ha? Walang sino man na nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganitong kalokohan para sa ganong uri ng kabaliwan. Maging tapat ka nga, gusto mo lang talaga silang panooring maglaban para sa kanilang buhay, hindi ba? Oo, si Namwon Kim ay ganitong klaseng tao. Siya ay malupit, walang pakialam at nasisiyan sa mga ganitong sitwasyon. Sa panel na ito ay hindi inaasahang magamit ni Dokja ang kakayahan niyang makakita ng character profile ng isang tao. Dito naman ay ipinakita na nga ang buong impormasyon ni Namwon Kim. Tila nagulat naman si Dokja dahil sa bagong lumabas na kakayahan niya. Character profile? Makikita ko na. Sa palagay ko, alam ko na ang mga attributes ko. Oo, medyo troublemaker nga siya. Karamihan sa mga kabataan na troublemaker sa TWSA ay hindi nakayanan ang mga bangungot na naging realidad at kinitil ang kanilang sariling buhay. Pero si Namwon Kim ay iba. Ang batang ito, akalaunan ay bibigyan ng karapat-dapat na codename at hindi siya isang karaniwang troublemaker lang. Matagal na niyang hinihintay ang apocalypse at mabilis siyang nakapag-adapt sa mundong ito. Ngayon, ang ilusyonadong demonyo na iyon ay nais may pagtulungan sa akin. Makipagtulungan ka sa akin. Anong masasabi mo? Nagpakita ng interes sa iyo si Namwon Kim. Tumaas ang iyong pangunawa kay Namwon Kim. Sa pahinang ito ay pinakitang muli ang main scenario number 1 na kailangan nilang matapos dahil ang natitirang oras na lang ay 2 minuto at 59 na segundo. Na-excite ka na ba sa mga nangyayari? Huwag kang mag-alala par, pagpapatuloy na natin ang kwentuhan. Tara, umpisahan na natin ang episode 6. Sa pahinang ito ay pinakita ang isang cabin na nababalutan ng dugo, apoy at
at walang buhay na mga tao sa iba't ibang parte nito. At ang cabin nga na iyon ay ang cabin na kung saan umiikot ang unang pahina ng bida sa TWSA. Ito ang cabin 3707. Habang mistulang may nag-iisang nakaligtas sa cabin na iyon at siya ay naglalakad papalapit sa pintuan ng cabin kung nasaan sina Dokja. Saan yun napunta? Nandito lang yun kanina. Umabi ka, ahabulin ko yun. Sa kabilang panel naman ay patuloy na nag-uusap si Namwon Kim at Dokja. Pasensya na, solo ako nagtatrabaho. Natulala at hindi makapaniwala si Namwon Kim sa kanyang narinig na sagot ni Dokja. Nakakainis naman yan. Kung makikipagtulungan ako kay Namwon Kim, magiging garantisado ang aking kaligtasan sa ngayon. Kung hindi ko nabasa ang TWSA, malamang iba ang naging desisyon ko. Pero isa akong mambabasa na may alam tungkol sa kanya at sa kanyang hinaharap. At matapos ko siyang makita ng personal, tumabi ka, may kailangan pa akong tapusin sa matandang iyon. Hindi ko hahayaang makatakas ang insektong nahuli ko. Dito ay pinigilan ni Dokja ang akmang pananakit ni Namwon Kim sa matandang babae. No? Nagpapanggap ka bang bayani ngayon? O may split personality ka? Ay nako, pare-pareho kayo ng mga marunong sa lahat. Sa totoo lang, naiisip ko kung gaano ko kamuhian ang karakter niyang yan sa TWSA. Akala mo magiging teenager ka habang buhay, no? Ang mga katulad mo, nakakainis talaga. Hindi ka na gusto ni Namwon Kim. Ang iyong affinity kay Namwon Kim ay kaunting nagbago. Sabi ko, tignan mo ang sarili mo. Hindi ka masyadong masama. Alam kong gagawin mo ang pag-atake na iyon tulad ng inaasahan ko. Ganito nga siya. Ito kaya. Yan ang kakayahan ng Edgelord na attribute. Grimdark Awakening Level 1. Ginamit niya na agad ang kanyang skill. Buong lakas na sumuntok si Namwon Kim. Ngunit ito ay mabilis na naiwasan ni Dokja. Ano to? Sobrang lakas ko! Siguro ito ang dahilan kung bakit kinuha pa rin siya ng pinakabida sa nobelang ito. Kahit para siyang psychopath. Ang pangunawa ni Dokja kay Namwon Kim ay tumaas. Gagamitin ko na ba yun ngayon? Na-unlock mo na ang level 1 ng iyong personal na kasanayan, Omniscient Reader's Viewpoint. Nanlaki ang mata ni Dokja sa gulat dahil bigla siyang may nabuksan na bagong kakayahan. Omniscient Reader's Viewpoint? Ano ba talaga ito? Ay nako, sana ba napunta ang mga insekto? Ano nangyayari? Tuloy pa din ang pagsuntok ni Namwon habang si Dokja naman ay panay ang ilag sa mga suntok na dumadating sa kanya. Kahit ibuhos na ni Namwon ang lakas niya sa pagsuntok, inaiiwasan lang ito ni Dokja. Kaya lalong nagiinit ang ulo ni Namwon. Bakit hindi ka man lang natatamaan? Subukan mo man, pero hindi mo ako matatamaan. Active na ang level 1 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Kanang balikat. Nakaiwas si Dokja sa pag-atake ni Namwon dahil sa kakayahan ni Dokja na mabasa ang isipan ng kalaban niya sa mukha. Sa oras na na-activate ang pangalawang skill ko, ang Omniscient Reader's Viewpoint, alam ko na kung ano ang balak niyang gawin. Para bang kaya kong basahin ang isipan niya. Dahil sa sobrang galit, hindi pa din natigil sa pagsuntok si Namwon. Ano ba? Wala man lang tumatama. Pero ang lahat ng kaya kong gawin ay iwasan lang ang mga pag-atake niya. Hindi man lang ako makapag-counter-attack. Kailangan ko lang magtiis ng konti pang oras. 2 minuto na lang ang natitira, bata. Napatitig si Namwon sa matandang babae na nakahandog sa isa sahig. Kung mamamatay ang matandang babae, makakaya ni Namwon na tapusin ang senaryo. Ano man ang mangyari, hindi ko maaaring hayaang makausad sa susunod na senaryo ang isang katulad niya. Haha, alam kong gagawin mo yan. Nang biglang naglabas ng patalim si Namwon Kim at mistulang pupunteryahin ang puso ni Dokja. Night Fighting Level 1. Nakaiwas man si Dokja na matamaan sa kanyang likuran, siya naman ay natamaan ng patalim sa kanyang balikat. Ang sakit. Parang sinusunog ang balat ko. Ngayon ko lang naisip na mayroon din siyang nalalamang taktika na tulad sa mga militar. Nanlilisik ang mga mata ni Namwon habang nakatingin kay Dokja. Habang si Dokja naman ay buhat ang matandang babae kahit siya ay hirap na hirap dahil sa iniinda niyang sugat sa kanyang balikat. Ang kamatayan inalalapit na. Kung matatalo ako kay Namwon Kim, mamamatay rin ba ako dito? Ang mundong ito inakabase sa kung sino ang malakas ay siya ang matitira. Hindi laging ganito ang mundo. Ayon sa batas ng gubat, ang malalakas ang nang-aabuso sa mga mahihina. Wala talagang nagbago. Sa halip, naging mas malinaw lang ang patakaran na iyon. Dapat ko ring sundin ang patakarang iyon kung gusto kong mabuhay. Ala, Mr. Smarty Pants, wala ka nang ang lakas na tumakbo? Gawin mo na lang ang pabor ko at tapusin na natin ito. Nauubusan tayo ng oras. Kung magdadalawang isip ako. Namwon Kim, second year student sa Chaeyoung Hill High School. Organismo din ba ang itlog ng insekto? No? Bakit bigla ka nagsasalita tungkol dyan? Ang sagot ay, mamamatay ako. Oo. Sabay pisa naman ni Dokja ng mga itlog ng insekto na hawak niya.
At sunod-sunod na mensahe tungkol sa bonus coin ang kanyang natanggap galing sa pagpatay niya ng mga organismo. Paano ko malalaman yun? Sinubukan na namang saksakin ni Namwon si Dokja at may lumabas na mensahe tungkol sa pagtuturo ng paggamit ni Dokja sa nakuha niyang mga coin. Nakakuha ka ng mga coin. Gusto mo bang magkaroon ng pagtuturo kung paano gagamitin ang coin? Hindi. At mag-i-invest ako ng 2,700 coins sa aking stamina. Stamina level 1 to level 10. Malaki ang pagtaas ng iyong stamina level. Ang iyong physical na depensa ay malaki ang itinaas. At nang ang patalim ni Namwon ay tutusok na sa dibdib ni Dokja, naging sintigas naman ng bakal ang dibdib ni Dokja dahil sa pagpataas niya ng kanyang stamina at depensa. Akang-taka si Namwon dahil sa tibay ng dibdib na kanyang sinusubukang saksakin. Ano? Paano? Ang mga tipaklong ay nangingitlog ng higit sa 100 itlog sa isang season tuwing panahon ng pangingitlog. Ano? Hindi ako ang mamamatay, kundi ikaw. Sa kabilang panel ay pinakita na ang natitirang oras na lang ay 57 segundo. Ha? Ikaw ang mamamatay! Bakit naman hindi ka mamamatay ha? Buong lakas na sinasaksak ng patalim ni Namwon si Dokja. Ngunit si Dokja ay wala man lang reaksyon sa ginagawa ni Namwon. Gigil na gigil pa din si Namwon sa pagsaksak kay Dokja. At ipinakita dito na may 4 na segundo na lang ang nasa orasan. At dito ay nalalapit na ang pagtatapos ng unang senaryo. Tapos na ang inyong oras. Magpapatuloy na ang pagbabayad sa mga nakaligtas. Hindi! Natapos na ang pangunahing senaryo na patunayan ng iyong halaga bilang ng mga nabuhay sa cabin number 3807 ng train number 3434 patungo sa Bulgwang ay 5. Nagumpisa ang episode 7 sa panel na kung saan nagpakita na ngang muli ang Dokaibi. Ngayon, ito naman ay naging kapanapanabik na. Anong nangyari dito? Kakaalis ko lang sandali, pero tignan mo ang gulong ito. Sa pahinang ito, makikita natin ng paa na nakatapak sa sahig na mistulang pininturahan ng dugo galing sa mga taong walang buhay sa loob ng cabin. At ipinakita na dito ang mga nakaligtas sa unang senaryo na kakatapos lang. Ang unang senaryo na patunayan ng iyong halaga ay natapos na bilang ng mga nakaligtas sa cabin number 3807 ng train number 3434 patungong Bulgwang ay 5 mga nakaligtas. Lieutenant Lee, Sanga Yu, Gil Young, Mr. Han. Dito ay pinakita ang walang buhay na katawan ni Namwon Kim na nakahiga sa sarili niyang dugo sa sahig ng cabin at tabi ang patalim na kanyang ginamit sa pananaksak kay Dokja. Kim Dokja. Sa panel na ito ay nagbalik tanaw si Dokja sa kung paano nga ba natapos ang papel ni Namwon Kim sa unang senaryo. Dahil sa pagod sa pagsaksak ng walang tigil sa dibdib ni Dokja, binitawan na ni Namwon ang patalim na kanyang gamit dahil patuloy ang pagtakbo ng oras at ilang segundo na lang ay matatapos na ang senaryo. Ngunit hindi pa din siya nakakapatay ng buhay na organismo. Tulungan mo ako! Pakiusap, tulungan mo ako! Nagmamakaawa na ako sa'yo! Bakit ko kailangan gawin yun? Mahalaga ang buhay ng tao, kaya't makatarungan na iligtas mo ako. Ganun na nangyari sa lumang mundo. Sabi mo na rin, ang bagong mundo ay nangangailangan ng bagong mga patakaran. Hindi! Ayoko pang mamatay! Pakiusap, tulungan mo ako! Tama ka, ako ay katulad mo lang din. Maaari sanang maisalba ko ang mga taong iyon. Isang kasinungalingan pag sinabi kong hindi ako nagigilty, pero parang kakaiba. Paano ako nananatiling kalmado? Parang nagbabasa lang ako ng nobela imbis na aktwal na maramdamang bahagi na ako nito. Pumatay ka ng 124 na buhay na organismo, mga detalye ng pagpatay, isang tipaklong, 123 itlog ng tipaklong. Ha? Malinis ako? Sa salamin nga lang pala iyon. Dahil sa pagpatay ng mga organismo na hindi lumalaban, kalahati na lang ang bilang ng mga coin ang makukuha mo. Nakakuha ka ng 6,200 coins. Ang mga coins na ginamit mo para i-level up ang iyong mga stats ay babawasin. Nakakuha ka ng 3,500 coins. Napalingon si Dokja dahil sa lakas ng paglagabog sa kanyang likuran. Na-unlock mo na ang achievement na Decimator. Nakatanggap ka ng 300 coin bilang pangunahing gantimpala sa pag-clear. 100 coins na na-deduct para sa bayad sa paggamit ng channel. Ang mga karagdagang gantimpala ay kakalkulahin. Ang mundong dati nating kilala ay nagunaw na at isang bagong mundo ang isinilang. Hindi makapaniwala ang 5 nakaligtas dahil nagsimula ng umandar ang tren. Buong akala ni Mr. Han ay makakauwi na sila. Gumagalaw na! Makakauwi na tayo! At ako ay... Anong nangyari sa mundo? Naku po,
Ngayon, ito naman ay naging kapanapanabik. Ang tanging mambabasa na nakakaalam kung paano magtatapos ang mundong ito. Makikita natin dito ang patuloy na pag-andar ng tren na sinasakyan nila Dokja habang sila ay dumadaan sa tulay na kung saan may napakalaking halimaw. Bakit pa naman tayo uminto? Papalapit na yun! Ang halimaw na mukhang ahas na yan ay tinatawag na Ichthyosaur. Kilala rin ito bilang sea serpent. Mamaya, ito ay makikilala bilang isang grade 7 na halimaw sa TWSA. Ano yan? Sa mundo ng TWSA, ang mga senaryo ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya't hindi tayo aatakihin ng kahit anong nilalang maliban kung bahagi sila ng senaryo. Sa ngayon, ligtas pa tayo. Isa? Dalawa? Tatlo? 21. Merong 21 kabuuan. Kaya pala siya masaya. Ang bilang ng mga bituin ay kumakatawan sa bilang ng mga constellation na nakalagin sa channel. Ano nga ba ang constellation? Sila ang pinakakamanghamanghang mga nilalang sa TWSA. At ang mga utak sa likod ng trahedyang ito na nagla-livestream ng mga senaryo mula sa iba't ibang sulok ng universe. Sa madaling salita, sila ang mga nanonood sa channel ng Dokaibi. Ang channel na ito ay may 21 na manonood na isang malaking bilang para sa isang bagong Dokaibi. Talagang sobrang saya niya. Sa orihinal na kwento, halos lahat ng tao sa kabina ito ay pinatay ni Namwon Kim. Dahil sa pagkapatay ni Namwon Kim, dalawang konstelasyon ang nakakaramdam ng bahagyang pagkasuklam sa iyo. Maaaring ang ilang constellation ay talagang galit sa kinalabasan at malamang na ang error na ito ay dulot ng pagkamatay ni Namwon Kim. Dahil sa isang hindi inaasahang inspeksyon sa senaryo, naantala ang iyong bayad, mangyaring maghintay ng kaunti. Sa tingin ko, dahil sa mga lumalabas na kagustuhan ng mga constellation, parang opisyal na nagsimula ang kwento. Hindi ka panipaniwala, kanina lang ako ang nasa posisyon nila, pero ngayon sila na ang nanonood sa akin. Ilang konstelasyon na napabilib sa iyong senaryo, ibinigay sa iyo ng mga konstelasyon ng 500 coins. Syempre, kung may mga konstelasyon na galit sa akin, mayroon ding mga konstelasyon na sumusuporta sa akin. Sana nag-enjoy kayo sa palabas. Dahil dadating ang panahon, maaari kayong magbayad ng admission fee gamit ang inyong mga buhay. Dokja, ayos ka lang? Sangga, pasensya na. Hindi ko na iligtas sa matandang babae. Dokja, paano ka naging... Ano yon? Wala yun. Salamat kanina. Inagis mo ang kahon papunta sa akin. Nagkataon lang yun. Hindi na mauulit. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero mukhang matalino siya para makaligtas sa kaguluhan na ito. Marahil ay naintindihan niya ang mga sinabi ko. Dahil sa aking pinili, may mga nabuhay, may mga namatay. Hindi ko naman deserve ang pasasalamat ng mga nakaligtas. Wow! So, napatunayan nyo ang inyong mga halaga. Nakikita kong marami pang nakaligtas. Wow! Salamat sa sponsorship para sa mga mahal kong constellation. Hindi ko akalain na mayroong 21 konstelasyon na nanonood sa aking channel. May 5 nakaligtas. Higit pa ito sa inaasahan ko. Inaasahan kong makaligtas si Lieutenant Lee dahil sa lakas ng kanyang katawan. Gillian Lee? Siguradong iyon ang pangalan niya. Dito ay pinakita ang pag-abot ni Dokja ng insekto kay Gillian noong episode 5 habang sinasaktan ng mga tao ang matandang babae. Bata, gusto mo bang mabuhay? Hindi ito awa. Kung kailangan kong gumamit ng isang salita para ilarawan ito, kung ganoon, magtulungan tayo. Sumang-ayon naman ang bata sa sinabi ni Dokja. Ito ay pagiging hipokrito. Ilang constellation ang natuwa sa iyong kabutihan. Ang mga constellation ay nagbigay sa iyo ng 200 coins. Kahit mukhang alanganin, wala na ako magagawa dahil gusto ko ring mabuhay. Kung bibigyan ko ng pansin ng mga susunod na kaganapan, kailangan kong makuha ang pansin ng mga constellation. Maraming kagiliw-giliw na bagay ang nangyayari ngayon. Yung lalaki sa katabing cabin ay talagang baliw din. Ngayon ba ay papalayain mo na kami? At ang huli, si Mr. Han. Siya ay napakaswerte. Ginawa na namin lahat ng sinabi mo. Papalayain kayo? Hindi ba't nakita nyo kung ano nangyayari sa labas? Bakit nga ba siya sumakay ng subway? Sa pagkakaalam ko, mayaman siya at lagi niyang pinagmamayabang ang bago niyang Mercedes. Sigurado ka bang gusto mong umalis? Ganun pa man, natuwa ako. Wala akong inaasahan mula sa kabina ito. Ngunit lahat kayo ay nakaligtas sa unang senaryo. Napatunayan nyo na kahit ang mga insekto ay may karapatang mabuhay. Wala tayong halaga dahil para sa kanya, tipaklong lang tayo. Siyempre, bawat hirap ay may gantimpala. Ang gantimpala para sa unang senaryo ay gantimpala na kayo para sa sponsorship ng mga constellation. Nakakatuwa, di ba? Ano? Wala sa inyo ang mukhang excited. Malaki ang bagay na ito, alam mo ba? Siyempre, hindi nila alam. Ako lang ang nakakaalam kung ano ang constellation o sponsor. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa inyo. Lahat
At kayo ay sobrang hina ngayon. Kung magpapatuloy kayo sa susunod na senaryo, sa estado nyong ito, papatayin kayo ng isang mahina na daga sa lupa. Hindi pa kasama ang isang crook. Ngunit may mga dakilang nilalang sa mundong ito na naaawa sa inyo at nais kayong i-sponsor. Naiintindihan nyo ba? Anong ibig sabihin yan? Sinong nag-i-sponsor at sino ang i-sponsoran? Naku, talagang wala kang pag-asa. Walang silbi kung paulit-ulit kong ipapaliwanag. Bakit hindi mo na lang ito subukan at maranasan ang sarili mo? Dito ay naglagitik o nag-snap na ang Dokaibi upang lumabas na ang mga constellation na gustong mag-sponsor sa mga nakaligtas. At dito na nga muna nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa Omniscient Reader's Viewpoint. Kung gusto nyo ng mas marami pang manhwa reviews, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. At kung may gusto kayong ipa-review na iba pang manhwa, i-comment nyo lang sa baba. Binabasa ko yan lahat. At lagi nating tandaan na sa mundong puno ng misteryo, tayo ang susulat ng ating sariling kwento.